Magandang araw sa ating lahat. So dahil mayroon pa tayong tatlong paksa na tatalakayin, ayan, ganito na lang ang aking pamamaraan nang sa gayon ay mabilis nating matapos ang tatlong topic. So medyo mahaba-haba pa kasi itong topic, lalo na yung panghuling topic which is yung pananaliksik. Okay, ngayon, ang tatalakayin ko muna sa araw na ito ay mga pangangailangan at iba't ibang uri ng pagsulat. So, huwag kayong mag-alala kasi kahit na ganito ang pamamaraan ko ng pagpapaliwanag, ayan, ipapa-photocopy ko sa inyo itong module na hawak ko. At sa module ninyo, mayroong mga gawain na inyong gagawin na kailangan ninyong ma-submit bago ang final examination. Okay, paalala lang din sa mga mag-aaral na hindi pa nakapagpapasa ng kanilang mga gawain mula prelim, midterm. So, kinakailangan magpasa na kayo bago kayo mag-take ng mag-take ng final examination. Nang sa gayon, maiwasan natin ang incomplete o INC. Okay? So, okay, talakayin na natin ang pangangailangan at iba't ibang uri ng pagsulat. Okay? So, may mga unahin natin yung mga pangangailangan sa pagsulat. Una daw dyan ay ang paksa or topic. Diba? Siyempre, kailangan natin ng paksa, ng topic, no, para naman may i-discuss tayo sa isang sulatin. Sabi rito, pangkalahatang kaisipang iniikutan ng mga ideya, mga teksto, mahalaga ang kawastuhan, katumpakan at kasapatan ng kaalaman ng may akda ukol sa tinatalakay na paksa. Sa ganitong paraan daw ay mapagtatagumpayan ang pagsulat. Nararapat lamang na kapag ikaw ay pipili ng isang paksa or ng topic, may interest ka dito. O di kaya naman ay may malawak kang kaalaman hinggil sa paksang ito. Nang sa gayon ay mapagtagumpayan. Hindi yung napilitan ka lang na ito na ang paksa kasi sa tingin mo ito yung unique, pero hindi mo naman alam. Okay. Pangalawa ay ang layunin. Paulit-ulit kong sinasabi mula noon hanggang ngayon, dapat alam ninyo kung ano nga ba ang purpose or yung layunin or yung aim ng inyong mga sulatin. Okay? Binibigyang tugon dito ang tanong na bakit tayo nagsusulat. Okay? Kinakailangang makapagbibigay ng direksyon sa anyo o paraan ng paggamit niya ng wika upang makapagpahayag. So, pwedeng ang kapag ka ba gumawa ka ng isang sulatin, ano ba ang iyong layunin? Ito ba ay para hikayatin ng isang tao o ang mga mambabasa, bigyang or maglahad ng katotohanan? O di kaya naman ay magbigay ng bagong impormasyon? O baka naman ikaw ay gusto mo lang namang mag-entertain? Okay, so kailangan clear or klaro yung layunin mo sa iyong sulatin. Ayan. Pangatlo ay ang wika. Okay? Ito ay nakapaloob daw rito ang uri ng wikang gagamitin at ang paraan ng paggamit nito. Siyempre, dapat kung English, English lang. Kung Filipino, Filipino lang. And number 4, convention. Ayan. Tinutukoy nito ang estilo ng pagsulat ng karaniwan sa manunulat at mambabasa. So, kinakailangan, 'di ba, bawat tao ay may sari-sariling estilo ng pagsulat. Yung iba, gustong open-ended ang kanilang mga sulatin, lalo na kapag ito ay mga kwento-kwento. Yung iba naman, gusto detalyado. Yung iba naman, gusto ay pag-iisipin niya yung kanyang mga mambabasa. And number 5 ay kasanayang pampag-iisip. Okay? Kabilang dito sa kasanayang pampag-iisip ay ang
analysis. Kapag kasi sinabi nating analysis, ito yung pagtukoy sa mahalaga at hindi mahalagang impormasyon o di kaya naman ay hindi mahalaga. Pangalawa ay ang lohika. Kapag ka naman sinabi nating lohika, ito yung may kakayahan na mabisang pangangatuwir. Okay. So, ibig sabihin, magaling magrason, logic, at imahinasyon. Okay, dito sa imahinasyon, masusukat natin ang pagiging malikhain ng bawat manunulat. Okay, and number 6, duplicate lang natin. So, ganito kasi yung pamamaraan lalo na nung nagre-review kami. Mas mabilis namin natatandaan kapag kasi ganito yung way. Okay. Number 6 ay kasanayan sa pagbuo. Okay, sinasabi nito na ang gawain ito ay tumutukoy sa kakayahan ng maayos na manunulat na maisulat ang buong piyesa na taglay ang kasiningan at maayos na sequence ng mga kaisipan. Ibig sabihin, marunong ka kung saan mo ilulugar yung mga pagkakasunod-sunod ng iyong sulatin. Halimbawa, asan ba yung simula, saan yung gitna, saan yung pangwakas. At pang-7 ay ang kabatiran sa procedure ng pagsulat. Okay, sinasabi nito ay ang tamang spelling, tamang bantas, at wastong pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan ay mahalagang pagtuunan ng pansin sa paglikha ng magandang piyesa. Diba? Mas maganda talaga para makaiwas tayo sa hindi magandang pagkakaunawaan o hindi maunawaan. Kinakailangan tama yung baybay or yung spelling, tama yung mga bantas, yung quit, dash, panipi, lahat ng yan sa pagsulat ng iyong piyesa o ng iyong sulatin. Okay? Yun ang mga 7 pangangailangan sa pagsulat. Okay? Ngayon naman ay tumungo tayo sa uri. Okay? Puntahan natin uri ng pagsulat. Okay, narito yung mga uri ng pagsulat. Una ay ang technical na pagsulat. Sinasabi rito, ito ay isang uri ng expository na nagbibigay ng impormasyon para sa technical o commercial na layunin. Ibig sabihin, pawang katotohanan lamang ang inilalahad dito sa sulatin na ito. Okay? So, ayon kay B.B. Pineda, ang technical na Filipino ay isang lingwistikong phenomenon na sumibol sa puso ng baryedad ng wikang Filipino, na lalong kilala sa tawag na Taglish. Ito ay binubuo ng scientific, technical, leksis batay sa Ingles at ipinahayag sa Filipino sa kapantayang scientific at subtechnical. Okay, so sa madaling sabi, yung topic natin sa expository, yung pawang paglalahad lamang ng katotohanan. Okay, halimbawa nito ay yung mga balita, 'di ba? Okay. Pangalawa naman ay dito makikita niyo yung example pero bibilisan lang natin. Pangalawa naman ay ang referential na pagsulat. Okay? Uri ito ng sulatin na naglalayong magrekomenda ng iba pang sanggunian hinggil sa isang paksa. Okay, sanggunian, ibig sabihin yung mga iba pang mga pananaliksik na maaaring gamitin sa isang sulatin. Okay, sa pag-aaral o pagsasaliksik ay mahalagang makangalap ng mga datos sa iba't ibang sanggunian o reference
upang maging balido o di kaya naman ay valid, ayan, masaklaw at epektibo ang isinusulat, maging ito'y thesis o mapanahong papel, di ba? Mas maganda kasi kapag may mga support, yung mga kumbaga yung mga datos mo para mas mapagtibay natin. Totoo nga, parang ganun. Okay? Sa pamamagitan ng mga tawag nito, sa pamamagitan ng mga sanggunian o kaya naman ng mga reference. Okay? Pangatlo naman ay ang journalistic na pagsulat. Kapag ka naman sinabi nating journalistic na pagsulat, saklaw nito ang pagsulat ng balita o kaya news. Ayan, editorial, kolong anunsyo at iba pang akda ng karaniwang makikita sa mga pahayagan o magazine. Ang dyaryo o pahayagan, maging ang broadsheet o tabloid, ay nagtataglay ng mga sulating iba sa nilalaman at paraan ng pagsulat ng mga sulating malikhain. Hindi mabubuo ang dyaryo o ang pahayagan kung walang balita. Walang editorial, walang lathalain, at iba pang sulating pampahayagan. Okay. So, hindi naman na siguro kayo bago sa mga journalistic na mga sulatin. Okay. And then, number 4 ay ang professional na pagsulat. Okay? Pagka naman sinabi nating professional na pagsulat, uri ito ng pagsulat na nakatuon o exclusive sa tiyak na profesyon. Halimbawa, ang profesyon mo ay isang pulis, so ito ay police report. Investigative report, legal report, medical report, mga ganyan. Okay, number 5 ay malikhain na pagsulat. Okay? Malikhain na pagsulat, meaning masining, creative. Ang focus dito ay imahinasyon ng manunulat. Bagamat maaaring fiction o depiction ang maaaring tema or akda ng iyong kwento. Halimbawa, yung nobela, yung maikling kwento, alamat. Okay? Lahat ng yan ay kakikitaan ng imahinasyon. Okay? Kaya nasabing malikhain na pagsulat. Pang-anim, akademikong pagsulat. Okay, kapag ka naman sinabi nating academic writing, ito ay isang intellectual na pagsusulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad at kaalaman ng mga mag-aaral. Okay, halimbawa nito ay yung critic na sanaysay, laboratory report eksperimento o term paper. Okay? So, yun ang uri ng pagsulat. Ngayon naman ay tumungo tayo sa iba't ibang genre. Palitan lang natin. Iba't ibang genre ng nakasulat na teksto. Okay. Number 1 ay paglalarawan. Okay. Kapag sinabi nating paglalarawan, dinedescribe o description. Okay? Tinitignan mo lang kung ano ba ang itsura. Diba? Okay. Kasangkapan nito ang isang malikhaing isipan at mayamang bokabularyo. Kasi gagamit ka ng mga tawag dito, mga pang-uri na mga salita. Ang kakayahan sa paggamit at pagtukoy ng mga idioma o talinghagang naglalarawan ng hindi hayag ay isang karagdagang kasanayan. Ipinalalabas ng mga ito ang isang visual na konsepto ukol sa mga bagay, sa isang bagay, tao po o pangyayari o iba pa. Diba? Maganda yung mga matatalinhagang salita, yung mga idioma, mga tayutay, pero mas maganda kung iintindihan mo kung ano ba yung meaning ng mga ito. Nang sa gayon, magamit mo sa paglalarawan. Halimbawa, tayutay, yung pagmamalabis, parang
Ano ba magandang example? Siya ay hindi, pagtutulad, siya ay tulad ng isang anghel na tila bumaba sa langit. Okay, ibig sabihin, sa madaling sabi, ito ang pagdedescribe sa isang tao ay maganda. Diba? Malaanghel ang itsura. Maamo ang itsura. So, yun ay halimbawa ng tayutay na kinakailangan alam mo ang meaning. Okay. So, ano ba yun? Nawala naman yun. Paglalarawan. At sa mga, ano ba yan? At sa mga uri ng paglalarawan, mayroon din palang mga uri ito ng paglalarawan. Uri. Okay, sundan nyo na lang yung copy ninyo. Uri ng paglalarawan. Number 1 ay objective. Kakaiba talaga yung konkreto. Kakaiba yung paraan nila ng pag-spell, paghihiram nila ng mga salita. Okay, lagay natin para uri ng paglalarawan. Okay? Una na dyan ay ang objective o konkreto, meaning layunin nito na makapaghatid ng katangiang payak or direktang salita. Halimbawa, wala nang paligoy-ligoy na salita. O nakita mo yung lalaki, halimbawa si Thomas ay matanda na, so wala nang paligoy-ligoy. Dinescribe mo na siya agad-agad. Pangalawa ay subjective. Yan, hirap. O masining. Ito. Kapag naman sanabi nating subjective o masining, kabaliktaran niya ng objective o konkreto. Ninanais itong makapukaw ng damdamin at paganahin ang hiraya ng bumabasa o nakikinig. Ito ay nagbibigay kulay sa isang paglalarawan. Okay, ito yung medyo mahaba-habang description. Okay, basahin ko yung halimbawa dito. Si Tomas ay lipas na sa kalendaryo. Hindi na niya matandaan na ang taon kung kailan siya nakakita ng itim na buhok sa kanyang ulo. Mabilis pa nga ngayong lumakad sa kanya ang apong babae. Okay. So, ang haba-haba ng sinabi, pero ang ibig sabihin lang naman nun ay si Tomas ay matanda na. Okay, so yun ang masining. And number 3, technical. Okay, kapag naman sinabi nating technical, madalas na gamitin sa ganitong paglalarawan ang mga ilustrasyon o graph na isa-spesikong matutukoy ang katangian na nais ipaliwanag. Ang ganitong uri ang ginagamit sa mga panahong mahalaga ang accuracy at precision. Accuracy at precision. Kaya halimbawa daw ay anatomika ng katawan ng tao. So, ibig sabihin, mga scientific names lang yan. Scientific terms. Okay. So, yan ay uri ng paglalarawan. Ngayon naman ay tumungo tayo sa mga salik naman. Mga salik sa paglalarawan. Okay. Number 1, wika. Pag sinabi nating salik, sa English pala ay factors na nakakaapekto sa paglalarawan. Okay? Wika. So, tinutumbasan nito ang visual na katangian gamit ang salita. Okay. Siyempre, pag walang wika, paano mo mailalarawan? Hindi ka naman pwedeng magsenya-senya sa isang sulat. Hindi naman, di ba? Number 2, organisasyon ng detalye. Okay? Ang wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari at ang kaugnay ng bawat isa. Okay? Malaking bagay kasi na dapat, ayun na nga, paulit-ulit, magkasunod-sunod ang bawat detalye. Pangatlo, pananaw. Ang damdamin ng naglalarawan ukol sa inilalarawan.
Kung positibo ang impresyon, gayon din ang damdamin. Ang negatibong damdamin ay lumilikha syempre ng negatibong larawan. Depende sa kung ano ba yung gusto mong maging pananaw, no, sa isang sulatin. Gusto mo ba ng positive or negative? Okay. And number 4 ay kakintalan. Okay, kakintalan ay ang pangkalahatan o pangkabuuang impresyon. Okay, dito nasusukat ang kabisaan ng paglalarawan. Okay. Kung ano ba yung sa paglalarawan mo, ano yung naging impresyon? Okay. Next ay ang mga pamamaraan ng paglalarawan. Napakahaba pala ng topic na to. Pamamaraan. Mga pamamaraan. Okay, number 1 ay progresibong paglalarawan. Progresibo. Kapag sinabi nating progresibo, sumusunod sa isang tiyak na balangkas na mula sa isang pangkalahatang impresyon papunta sa espesipikong detalye. Meaning, kung sa English, from general to specific. Okay? Kung ilalarawan mo, example, yung PLT, yung school na PLT, ganyan. So, ito ay isang paaralan na kung saan dito nag-aaral ang mga kumukuha ng kursong criminology, kursong nursing, blah, blah, blah. And then hanggang sa mag-specify ka. So, ang presidente na ito ay si blah, blah, blah. So, nagiging from general to specific yung paglalarawan mo. Okay, number 2 ay pictorial o grapiko. Okay, kapag naman sinabi nating pictorial o grapiko, ang larawan o ilustrasyon ay nakahayag at nakatala ang mga tiyak na salitang naglalarawan o tumutukoy dito. So, gumagamit tayo ng mga graph para ma-describe natin or mailarawan natin. Okay, next, hambingan at contrast. Parang ito rin lang yung topic natin nung kailan. Ang isang bagay na kabilang sa isang pangkat o uri ay inilalarawan batay sa mga katangian nito na katulad sa grupo, subalit tutukuyin din ang ikinatatangi nito sa mga kauri. Okay, meaning hambingan, pagkakatulad, contrast, pagkakaiba. Next, masining o indirekta. Kapag naman sinabi nating masining o indirekta, ang ganitong pamamaraan ang tinatawag na impressions or between the lines. Ginagamit dito ang patalinhagang pahayag at idioma. Yan. Yung hindi mo gagawing literal yung mga pagde-describe. Okay. Next ay scientific o technical. Parang paulit-ulit lang. Okay, nilalapat ang kaukulang scientifico o technical na katawagan upang mapalawak ang kakintalang mabubuo sa isipan. Okay, so pareho lang kanina yung mga scientific terms. Ngayon naman, yan ang haba pala. Pumunta tayo sa proseso ng paglalarawan. Proseso ng paglalarawan. Di ba para lang tayong nag-Google Meet pero recorded. Okay, so hindi ko na pala siya babasa, ita-type. Nandito na rin naman siya. Okay, sabi rito ay sa proseso ng paglalarawan, una, syempre kinakailangang mangalap ng kaukulang datos. Syempre, wala kang ilalarawan kung wala naman talagang data. Pangalawa, bumuo ng isang pangkalahatang impresyon o kabuuang larawan. Okay, general na pwede mong sabihin, general na paglalarawan. Okay, kabuuan. Pangatlo,
Piliin ang pananaw na gagamitin, maaaring chronological, geographical, ayon sa kahalagahan o sa posisyon ng paglalarawan. Okay? Naalala niyo yung topic natin doon sa pagkakasunod-sunod. Yun, chronological, geographical. At pang-apat ay isulat ang burador. Meaning, ito yung initial na sulat natin. Kumbaga, di ba? Kumbaga kapag ka sumusulat tayo ng mga kwento, dun muna, scratch muna to ha. Okay. Yun. And then, next ay, pagkatapos ay i-edit. So, ito na yung finishing. Diba? Kapag naisulat mo na lahat ng paglalarawan mo, okay, kailangan gawin mo ding pulido. I-edit mo rin. Baka may mali, baka may kailangang idagdag, o baka may kailangang bawasan. Okay? Ngayon naman, tumungo na tayo sa ikalawa. Tapos na tayo sa paglalarawan. Ngayon naman ay tumungo tayo sa pagsasalaysay. Okay, ano nga ba ang pagsasalaysay? Ito ay isang genre-ng narrative. Narrative, narrate. Okay. Nagkukwento. Ito ay palasak at madalas gamitin ang salitang ugat. Ito ay salaysay. Ang ibig sabihin nito ay kwento. Layunin ng ganitong pamamaraan ang ipabatid ang mga nangyayari, ang mga pangyayaring may kaugnayan mula sa pananaw ng nagsasalaysay. Okay. Punta tayo sa mga uri ng pagsasalaysay. Okay. Sinasabi rito, una, salaysay na batay sa katotohanan. Okay. Sinasabi rito na kabilang dito ang mga akdang pangkasaysayan kung saan ang mga datos at tala ay hango sa mga totoong pangyayari. Itinuturing na objective ang ganitong uri kasi hindi mo na yan pwedeng maging opinion, lalo na kung katotohanan or facts lang naman yung datos na yan. At syempre, salaysay na likhang isip. Okay. Bagamat taglay daw nito ang isang paniniwalang universal, ang mga pangyayari at sequence ay fictional o bunga lamang ng isang malikhain at mayamang hiraya. So, ibig sabihin, hindi siya totoo. Okay. Ngayon naman, ayun, ganun lang. Katotohanan o likhang isip. Mga uri. Ngayon, tumungo tayo sa masyado pong mabilis. Bagalan nyo na lang yung audio. Okay, tumungo naman tayo sa elemento. Elemento ng mabisang salaysay. Okay. Una, panahon. Okay, may tiyak daw na panahon na pinakaganapan ng mga pangyayari. Ito ang nagpapatibay ng daloy ng mga pangyayari. Okay, tungkol nga ba saan, anong panahon, yung nilalaman ng iyong sulatin. Pangalawa, kahulugan. Ito ay siyang diwa ng salaysay. Dito, nagmumula ang motibasyon at aksyon ng mga kasangkot. And number 3, kaayusan. Okay? Dito naman, bumubuo ng kasiningan at pagka-epektibo ng salaysay. Ang hindi paikot-ikot at patalon-talong pagkakaayos ng mga pangyayari ay nagpapadali ng para maintindihan mo yung ikinukwento ng isang tao. Diba? Medyo nakakalito kasi kapag paikot-ikot, tapos pag-jump ng jump yung mga sinasabi hanggang sa wala kang naintindihan. Next ay ang pananaw. Ito ang bahagi na sumasagot sa tanong na sino ang nagsasalaysay at ano ang kaugnay niya rito. Okay. So, mayroon tayong tatlong punto de vista dito o yung parang point of view. Punto de vista, unang panauhan. Kapag sinabi nating unang panauhan, gumagamit tayo ng mga salitang ako sa pagsasalaysay. Okay, halimbawa, ako ang nakatunghay
ng ganitong pangyayari. Okay? So, yan yung unang panauhan. Kadalasan gumagamit ng salitang ako. Okay? Ikalawang panauhan. Ito naman gumagamit ng hindi siya isang tagamasid na may limitadong access ang nagsasalaysay. Tinutukoy niya ang mga pangyayari batay sa nasaksihan. So dito hindi na gumagamit ng word na mga ako, hindi na siya, kumbaga hindi na siya naka-specify. At pangatlo ay ikatlong panauhan. Okay? Kilala rito ang omniscient point of view sapagkat taglay ng tagapagsalaysay ang kapangyarihang matukoy ang damdamin at iniisip ng mga tauhan ng kanyang isinasalaysay. Okay, third person. Dito parang tutukuyin mismo ng reader sino ba yung nagsasalaysay sa kwento or sino ba yung nagsasalaysay sa sulatin. Okay? Pwedeng dito sa ikatlong panauhan, pwedeng tinutukoy dito ang babae, matanda, lalaki, aso, puno, mga bagay. So, yan yung ikatlong panauhan. Okay. And number 5 ay ang dialogo. Okay. Ang dialogo ay ang tuloy-tuloy na pagsisiwalat ng mga pangyayari ay nagiging kabagot-bagot kaya't isinisingit ang mga salitaan o usapan upang magkabuhay ang pasalaysay. Okay, lalo na kapag nagkukwento yung isang kaibigan mo. Kwento lang siya ng kwento. Medyo nagiging boring, lalo kapag wala namang interaction, yung isa listener, yung isa nagkukwento. So, maganda na may palitan mismo, nagtatanong, diba? Para talagang kuhang-kuha mo yung impormasyon na kinukwento. Okay. Next ay ang katangian. Katangian ng mabuting salaysay. Okay, syempre, sinasabi dyan, una, may kaakit-akit na pamagat. Paulit-ulit, di ba? Kinakailangan naman, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kaakit-akit. Pero madalas kailangan ganito para kuha ang agad-agad ang atensyon ng mga babasa ng iyong akda. Pangalawa, mahalaga ang paksang tinatalakay. Hindi naman yung tinatalakay mo yung mga nonsense na mga issue, mga chismis. 'Di ba? Pangatlo, kawili-wili ang panimula. Okay? Kasi paulit-ulit, gaya nga nasabi ko, pagkauna pa lang, kuha mo na agad ang kiliti ng reader mo. Pang-apat, may angkop na utilisasyon ng mga salita. Ibig sabihin, nagagamit mo ng tama, nagagamit mo yung mga salita na tugma sa iyong pagsasalaysay. At pang-lima, maayos ang ugnayan at pamamaraan ng pagkakabuo ng teksto. So, paulit-ulit pa rin to. Ibig sabihin, maganda ang flow ng pagkukwento mo, hindi yung kung saan-saan nagja-jump yung iyong ikinukwento. Okay? So, ganun lang kabilis intindihin itong pagsasalaysay. Ngayon naman, tumungo tayo sa ikatlo, ang paglalahad. Okay, paglalahad ay para ring paglalahad lang ng katotohanan. Okay, kung ang pasalaysay ay pagkukwento, batay sa isang pananaw at naglalayong umaliw o magpabatid ng kaisipan, ang paglalahad o expository, di ba paulit-ulit, ay pamamaraan ng pagpapaliwanag. Binibigyang katwiran nito ang kaisipang sinasaklaw ng karunungan ng tao. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na detalye upang epektibo ang paghahatid
ng mensahe, di ba? Yung parang balita, kailangan sapat, walang labis, walang kulang. Okay. Okay, ngayon naman tumungo tayo sa dapat taglayin ng paglalahad. Number 1 ay kalinawan. Natatamo ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaisahan, ng diwa at mahusay na pagkakasunod-sunod na pangyayari. Okay, number 2, bisa o kabisaan. Dito naman kung sapat ang pagbibigay diin o emphasis sa mga bagay na nangangailangan nito. Para mas klaro, mas clear ba sa mga salita. And then next, gilas. Ang paraan ng pagkatanggap sa mensahe ay nakabatay sa maganda at masining na pananalita, di ba? So medyo kasi may mga nagsasalita kasi or may mga tao kasi na kapag naglalahad ng mga ng mga katotohanan o ng mga impormasyon, minsan hindi maintindihan kasi sa pananalita nila. Yung iba mabilis, yung iba mabagal, yung iba medyo pakain na or palunok na yung sinasabi nila. Okay, number 4 ay estilo. Ano to? Estilo at hinis. Okay. Ang kaanyuan ng pamamaraan ng paglalahad ay batay sa estilo na ginagamit ng author. Okay. Dapat anyong nakikipag-usap lamang at hindi gaanong mahigpit o istrikto. Okay. Next, tumungo tayo sa mga anyo ng paglalahad. Okay. Siyempre, number 1 ay pagbibigay katuturan o definition. Okay. Ito ay paraan ng pagtukoy ng kahulugan ng salita. Dalawang pamamaraan na magagamit sa kasanayang ito ay syempre una, so sa bahaging ito, kinakailangan una pwedeng maging maanyo o simpleng definition. Kapag kasi sinabi natin simpleng definition, pamamagitan lang ng isang pangungusap, no? Para tayo ay magbigay ng pagpapakahulugan. Simple lang. Pangalawa, pwede rin namang pagsasanay. Yung pagsasanay higit na mahaba kaysa isa o dalawang pangungusap ang kinakailangan upang matukoy ang kahulugan. Masinsinan ang pamamaraan ng pagtukoy sa katangian at kaibahan nito sa mga kauri. Piling ko hindi ito pagsasanay, meaning dapat pasanaysay. Okay, para kasing ang description niya ay parang pa-essay. Okay, pakipalitan na lang pa-sanay. Siyempre kasi parang pagpasanaysay ay pa-essay na. So, meaning mas mahaba sa dalawang pangungusap. Okay. Next ay ang ulat. Okay, kapag kasi sabi natin ulat, ang paghahatid ng impormasyon ukol sa nabasa, narinig, napanood, na pag-aralan o sinaliksik. Maaaring itong pasulat o pasalita. Ulat meaning balita. Ganun lang kadali. Okay. Pero sa ulat ay mayroon ding tatlong uri. Una, ulat pananaliksik. Okay, ang ganitong uri na ay kinapapalooban daw ng mga natuklasan sa tulong ng research at experiment. Madalas itong ginagamit sa mga larangan ng siyensya at edukasyon. Pangalawa, ulat tekniko. Okay, maliban sa mga pangkaraniwang pinag-aaralan at sinusuri, ang mga bahaging technical ay kailangan ding mabigyang linaw at maipaliwanag. Kabilang dito ang teknikalidad sa larangan ng broadcasting, pelikula, radyo at information
technology. At pangatlo, ulap panayam or pagbasa. Panayam or pagbasa. Kilala rito bilang reaction paper. Dito ay pinahayag ang mga puna, komento at mungkahi ukol sa narinig o nabasa. Okay, and then number 3 ay ang sanaysay. Lumulutang ang katauhan ng manunulat sa paraan ng kanyang pagsulat. Okay? Malawak ang maaaring maging tema nito sapagkat ang pinakapaksa ay buhay. Ang mga nakapaloob na kaisipan dito ay mula sa manunulat kaya't makatutulong ito sa pagpapanayam ng kaisipan. Madadagdagan ang karanasan, mapalalim ang mga pag-unawa. So, yun yung, kumbaga, purpose ng sanaysay. Essay. Okay. Pero, wala, ang dami. Pero malapit na. Pero, mayroon pa rin mga uri o estilo ang sanaysay. Siyempre, unang-una ang formal na sanaysay. Lohikal ang pamamaraan ng paglalahad ng mga kaisipan, ang pagbubuo ay sumusunod sa isang balangkas. Himig seryoso at tila may autoridad kung saan mababanaag ang panahong iniukol sa pag-aaral ng mga detalyang ipinahahayag. Meaning, piling-pili yung mga salita, medyo straight to the point yung essay. Ayan, walang paligoy-ligoy. At syempre, ang ikalawa ay ang di formal. Kapag sinabi natin di formal ay mas malaya at maluwag ang tono at himig, hindi gaya sa formal na medyo strict. Halos nakikipagbiro at animo ay nakikipagpalitan lamang ng kuro-kuro o opinion. Kawili-wili itong basahin, bagamat nakatanim pa rin ang kaisipang nais ipahiwatig. Okay. Pero madalas, ang pinapagawa sa inyo ay yung di formal. Kasi opinion lang naman ang hinihingi nyo dito. Okay. And then number 4, ayan, panuto. Okay. Ang mga anyo nito ay ang recipe, handbook, ayan yung mga tawag nito, mga steps na dapat sundin. Ayan. At syempre, meron pa rin mga sangkap ng panuto. Okay, ano ba yung mga sangkap ng panuto? Panuto. Okay, syempre una, panimula o paksa, mga kagamitan o materyales, mga hakbang sa paggawa at ang wakas. Diba? Parang kung paano ka magluto ng pinakbet. Mga ganyan. Number 5, panunuri o kritisismo. Ito ay isang pamamaraan upang sa pamamagitan ng panghihikayat ay mabago ang paniniwala ng kaharap o kausap. Meaning, may layunin kang mabagoy mo yung pananaw niya, no? Sa pamamagitan ng pagsusuri o ng pagkritik, no? Sa isang sulatin. Okay. So, iyon lang ang tungkol sa paglalahad. Ngayon naman ay tumungo tayo sa panghuli. Ayan, pangangatwiran. Okay, kapag sinabi nating pangangatwiran, ito ay isang pamamaraan upang sa pamamagitan ng panghihikayat, yan, ay mabago ang paniniwala ng kaharap o ng iyong kausap. Yun yung goal mo dito sa pangangatwiran. Yung mabago, kumbaga, yung pananaw nila. Na, kumbaga, parang kumampi sila sa side mo. Okay. Unahin natin ang anyo. Ayan, parang paulit-ulit lang. Una, syempre, ang formal na pangangatwiran. Seryoso ang tono at malalim ang tema ng paksa. Ganun lang kadali. And number 2 ay di formal.
Kapag naman sinabi natin di formal, medyo personal, madaling unawain at naaangkop sa karaniwang buhay. At, ito lang pala. Ang uri ng pangangatwiran, una ay ang pagbuod o inductive o induktibo. So, ang daloy na pangangatwiran sa uring ito ay nagsisimula sa maliit na detalye patungo sa isang pangkalahatang kaisipan. Maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng pagtutulad, pag-uugnay sa sanhi ng pangyayari at paggamit ng katibayan at patunay. Ibig sabihin, dito, mag-start ka sa very specific na impormasyon na gusto mong isulat hanggang sa general. Meaning, palaki ng palaki yung impormasyon o sinasabi mo na sa gayon ay mahikayat nga yung mga taga-basa mo. Okay. And then, ang pangalawa ay ang pasaklaw o deduktibo. Kabaliktaran lang naman ito. Meaning, general to specific. Kapag naman ito ay ang pamamaraang kinasasangkutan ng silohismo, ang silohismo ay nagsisimula sa isang pahayag na susundan ng simulaing panalahat at conclusion. Meaning, magsimula ka sa medyo malawak na topic hanggang sa maging specific, maging tiyak sa pinakadulong part. Okay? So, ito lang ang tatandaan sa pangangatwiran. Ayan. Anyo at uri lang. Okay, medyo mahaba-haba. At sa gawain na ito, sa Kabanata 9, bumuo ng talata na hango sa mga sumusunod na paksa. So, short lang naman ito. Number 1, ilarawan ng napapanahong issue ngayon. So, magbigay kayo ng napapanahong issue ng pakarami. So, ilarawan nyo lang. And then, pangalawa, ilahad ang pagkakasunod-sunod ng procedure ng pagsusulat. Okay, so yun lang. So, paano ba ang magsulat? Paano ba ang mga steps? Paano sumula sa inyong sariling pamamaraan? Okay? So, dito na nagtatapos ang Kabanata 9. So, ibibigay ko na lang itong ibibigay ko na lang mamang itong module ninyo para sundan ninyo sa pakikinig.